Magandang buhay mga katiyats! Welcome back sa ating channel para sa treasure marker analysis. Meron tayong natanggap na video dito. Ito isang, sa tingin ko ay treasure inside the rock na ginagamitan ng imbudo marker. At bago tayo mag-umpisa, sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel ngayon, huwag niyong kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated. At sa aking mga avid followers, ako'y mag-shoutout. At ako'y mag-shoutout muna kina Freddy Soriano, Jun Yutso, Aldrin Jacinto, Roy Tamin, Emilito Katamura, Hyacinth Okvimia, Romulo Ferrer, Rottweiler, Danny Flores, User WP5, Long Platero, Jerry Columna, and also shoutout kina Rogelio Cortez, Joseph Foliante, Maria Diata, Arcadio Angcon, Glenn Mario, Robert Cabonilas, Boy Tilao, LGB Misor, William Sanico, and lastly shoutout kina Marvin Maldo, Adors Adventure, Cirilo Jaom, Dennis Mortino, Kawan Heart TV, Alimango King, Cesario Acebes, Amy Cortez at kay Pisio Himintisa. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Magandang buhay mga katiyats. Sa atin muna panoorin ang video ni Katiyats bago natin umpisahan ang pag-analyze kung ano man itong kanyang natagpuang klaseng marker. Ang galing naman niya. Ayan po ang tubig niya. Ito po yung bato, binasag ko na po yan. Ayan. Ito po. Bato. Tapos nakatapat niya, dito po yung isang mangga dati napakalaki. Nandiyan po yung mangga dati napakalaki. Ayan po yung puno niya ng mangga. Ayan po yung mangga niya. Ayan po yung mangga niya. Napakalaki po niya, pinutol na lang. Tapos ayan po yung creek. Ayan po yung creek. 7 meters po ang distance nito hanggang ito po yung nakatayo sa west. Itong tinatayuan ko nito ay west.
Ang bato po yun ay east. Wala pong ibang magkatago na bato. Wala ibang magkatapat. Kundi ito lang pong dalawa. Ito po. East po ito. Wala pong iba. Okay, at ayon dito sa kanyang sketch, narito yung bato na may imbudo marker. At nasa east ito kung ating i-align sa kahoy. 7 meters distance. Napakagandang distansya yan. So pwedeng ang puno ang unang marker dito. Okay? Kung may mapa man ang site na ito ay ang puno ang importante. Kasi pag makita ang puno, 7 meters lamang ay naroon ang bato. At dahil malapit sa puno ang bato na may imbudo marker, ay pwedeng nandiyan talaga sa bato. Okay, unang target ay loob ng bato dahil imbudo marker yan. At pangalawa na lamang ang paghukay sa under or baba ng batong ito. At ang mga tama, mayroong rice land sa unahan. Meron itong fulcrum point pero hindi natin malocate dito ang kanyang central reference. Kasi kapag general treasure site ito ay isa lamang ito sa giveaway. At meron pa ito sa unahan sa layo ng mga 15 meters ay meron namang puno doon at meron mga malalaking bato. Kaya ikutin mo yan ka-TH ang area mo 20 meters galing dito sa kahoy, ikutin mo yan hanggang kabilang sapa. Meron pang mga kasamang marker yan. Ito yung ating diagram ng ating tinatawag na imbudo treasure marker. Ang imbudo ay hango yan sa literal na imbudo na ganito na may butas and then merong maliit na dadalaw yan ng tubig at yan ay papunta sa pinaka loob ng bato at ang function nito ay para lagyan ng tubig ang napaloob na treasures na gold bars sa loob ng bato. Ngayon ang tanong, bakit kailangan ng tubig ang mga gold bars na ito? Okay, ayon sa mga treasure hunters na nauna sa atin ay ginagawa daw ito ng mga Hapon para palamigin at panatilihin na nasa malamig na estado ang ginto. Okay, kasi kapag nilagayan sa loob ng bato ay masyadong mainit at pwedeng kung tag-init talaga, summer, ay pwedeng dudoble ang init sa loob ng bato at ma-deform ang mga gold bars. Parang tingga kasi yan, pwedeng matunaw yan sa sobrang init. Okay, kaya ang ginagawa ng Hapon ay nilagyan nila ng butas ang ibabaw ng bato. Kagaya ng nakita natin kanina ay pwedeng imbudo marker yon kasi binuhusan yun ng tubig kanina. 1 litro yata yung binuhos at lahat yun ay pumasok sa loob ng butas at walang lumabas sa bato. Okay, walang lumabas dito, walang nag-spill out, kaya pwedeng mayroong chamber ang loob ng bato na yon. Okay, kaya pwedeng biyakin ni ka-TH yung bato para malaman kung ano talaga ang meron sa chamber. Dalawa lang kasi ang ano niyan, ang possibility. Pwedeng chamber lang talaga ng bato na mayroong chamber sa loob na natural kaya pumasok yung tubig, at pwede ring man-made. Alam naman natin ang Hapon ay magaling yan sa paggawa ng mga treasure chamber sa mga malalaking bato.
Kaya para malaman ito, dalawang klase kasi ang paglagay ng embudo marker. Meron embudo marker na offset ang paglagay, dito lang. Yan. At pa side view ang kanyang daluyan ng tubig. Meron ding embudo marker na gitnang gitna at direkta sa gitna ng chamber ang kanyang daloy ng tubig. Okay, ngayon merong mga marker na nasa gilid at medyo malalim din, nakaganyan. Malalim siya pero gilid ng bato. Ang tawag naman ito, ang tawag ko dyan ay trumpa. Para kasi siyang trumpeta. So trumpa siya. Kung nakita nyo yung trumpa ay ganito ang itsura ng trumpa. At dito nagsasalita ang tao. At lalabas din ang boses. Kaya kung saan nakaharap ang trumpa, doon hanapin ang item sa anggulo ng trumpa. Kung ang anggulo ng trumpa ay ganito, ganyan, so medyo malayo-layo. Pero kung ang trumpa ay nakaharap pababa, nakaganyan, so dyan siya tatama. So yan lang mga kadits ang sikreto ng trumpa. Itong ating episode ngayon, ang embudo, ay parang trumpa din siya pero nasa itaas, nasa ibabaw ng bato. At nakaharap yan paitaas. Okay, meron ding pa side view konti, pero konti lang, pero nakaharap pa rin siya paitaas. Kaya embudong-embudo siya at lalagyan ng tubig. Okay, kaya kung makakita kayo ng mga ganito, tusukin nyo lang ng maliit na kabilya ang butas. Okay, meron kasing butas yan na maliit lang, na parang itong butas lang ng pako, itong dito. Pero yung sa ibabaw malaki yan, parang embudo talaga yan. At kapag nakakita kayo ng ganito ay 50-50 na ang chance. Pwedeng wala at pwedeng meron. Kaya yung ginawa kanina ni Katiats na binuhusan niya ng tubig, ay maganda rin yun na pag-testing. Kung hihigupin ng embudo ang tubig at hindi lalabas sa mga gilid ng bato ang tubig, ibig sabihin may chamber sa gitna ng bato na katulad nito. Okay, so ito yung pinakamaganda kasi hindi tayo maghukay. Ang tanging gawin lamang ay butasin o biyakin ang bato, mga Katiats. So embudo marker ito. Okay, at good luck sa may mga ganitong klaseng natagpo ang marker for treasures. Okay, wag na kayong maghukay dahil nandiyan lamang inside this rock ang inyong hinahanap. Okay, so hanggang dito lang ako mga Katiats. Hanggang sa muli, paalam at ingat kayong lahat. Perfect.